Naniniwala si dating PBA Commissioner Noli Iyala na dapat umunong suportahan ng PBA ang paglalaro ng Filipino players abroad katulad sa KBL at Japan B-League at iba pang liga para umano sa paglago at sa pambansang koponan. Iginiit din ito ang kahalagahan ng paglalaro ng mga matataas na players sa ibang liga. Kwento nito, nakakatulong ito ng malaki sa hanay ng Gilas Pilipinas. At bagamat kumakamada pa si Justin Brownlee, pabor din si Commissioner Noli Iyala sa nalalapit na pagpasok ni Benny Boatwright sa pambansang koponan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa panayam ng Bilyonaryo News Channel kay dating PBA Commissioner Noli Iyala, muli nitong iginiit na dapat suportahan ng PBA ang mga manlalarong nagdedesisyong maglaro abroad. Ayon sa kanya, magiging maganda ito para sa national team o sa Gilas Pilipinas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si dating PBA Commissioner Noli Iyala sa BNC YT channel. Sa tingin ko, hindi dapat magkaroon ng anumang restriction o kondisyon sa kanilang paglalaro sa ibang bansa. Nag-evolve na ang basketball sa buong mundo. Kailangan patuloy na suportahan ng PBA or Philippine Basketball ang mga pangarap ng ating mga batang malalaro. At sa huli, maganda ito para sa national team, para sa Gilas. Dahil nakikita na natin ngayon na mga malalarong ito ay na-expose sa ibang klaseng competition. So malinaw at may bigat ang point ng Commissioner Noli, di ba? Sa totoo lang, mahirap itong kontrahin sa panahon ngayon mga playoffs. Tama siya na hindi na dapat nilalagyan ng restriction ang paglalaro ng mga Pilipinong atleta sa ibang bansa. Dahil ang basketball ay hindi na confined sa iisang liga o sa isang bansa lang, di ba? Global na kasi ito eh. Kung patuloy na lalagyan ng limitasyon ng mga manlalaro, para na rin nating hinaharangan ang kanilang paglago at exposure sa mas mataas na antas ng competition, di ba? Yung usapin ng silent ban na pag-uusapan itong mga nakaraang linggo, lalong nagpapakita kung bakit relevant ang sinabi ni dating PBA Commissioner Noli. Sa halip na pigilan, mas makabubuti kung susuportahan ng sistema ang paglabas ng players. Dahil kung titingnan mo, hindi naman ito pagtalikod sa lokal na liga. Ito ay pagkuha ng experience na pwede nilang dalahin pabalik sa bansa. Sa panahon ngayon mga playoffs, hindi na sapat ang local competition lang kung gusto mong makipagsabayan sa international level. Malaki ang benepisyo nito para sa Gilas Pilipinas eh. Halimbawa, sina Kai Soto, si Dwight Ramos at iba pang naglalaro abroad. Nakakaharap nila ang iba't ibang playing styles, mas mabilis na pacing at mas physical na laro, di ba? Dahil dito, pagdating nila sa national team, hindi na sila nangangapa dyan. Mas handa na sila, mas matured at mas sanay sa international competition. Bukod doon mga playoffs, ang exposure sa abroad ay hindi lang tungkol sa skills. Kasama rin dito ang basketball IQ, decision making at composure sa ilalim ng pressure. Ito ang mga bagay na kadalasang kulang kapag puro local lang ang experience na isang player. Kaya kung mas marami pang players ang mabibigyan ng ganitong opportunity, mas lalalim ang pool ng talent na pwedeng pagpilian ng Gilas Pilipinas. Sa huli mga ka-playoffs, tama ang direksyon na tinutukoy ni dating PBA Commissioner Noli. Kailangang mag-evolve hindi lang ang mga player kung hindi pati yung sistema. Sa patuloy na pahayag ni dating PBA Commissioner Noli, ibinida rin itong kahalagahan ng paglalaro ng ilang matataas or matatangkad na player ng Gilas sa ibang liga abroad. Dito ay inalala niya ang sinabi ng national team ng Serbia tungkol sa maliliit na hanay ng pambansang koponan. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin ang mga sinabi niya sa YouTube channel ng BNC. At ngayon, hindi na tayo isang maliit na koponan. Naalala ko nung pumunta kami sa Serbia at nang makita ng mga Serb ang national team, sinabi nila, sigurado ba kayong basketball team kayo? Dahil medyo maliit kami noon ha. Pero ngayon wala na nagsasabi yan tungkol sa koponan ng Pilipinas. At sa tingin ko maganda na na-expose natin ang ating mga malalaking malalaro sa mas maraming competition sa labas ng Pilipinas. Malalim ang point ni dating PBA Commissioner Noli, di ba? Lalo na kung babalikan natin kung gaano kaliit ang tingin sa Gilas noon kumpara ngayon. Totoo naman. Dati, isa sa pinakamalaking kahinaan ng Pilipinas sa international stage, yung height at physicality, di ba? Madalas undersized tayo laban sa mga European at ibang Asian teams. Pero ngayon, malinaw yung pagbabago mga playoffs. Hindi na basta maliit ang Gilas, lalo na sa presensya ni Kai Soto, AJ Edu at marami pang iba. Nagbibigay ng haba, depensa at versatility sa lineup yung mga yan. Malaking epekto ng mga ganitong klaseng players sa laro ng Gilas. Hindi lang sila basta matangkad, may skills at sila na swak sa modern basketball like si Kai Soto. Nagbibigay ng rim protection at inside presence, di ba? Si AJ Edu, kilala sa kanyang depensa at energy. Dahil dito, mas kaya na ng Gilas makipagsabayan sa mas malalaking koponan sa FIBA. Hindi lang sa laki kundi pati sa bilis at diskarte ng laro. Isa pang mahalagang factor dito mga playoffs, ang exposure nila
sa paglalaro abroad. Ang mga karanasan ni Kai Soto, Dwight Ramos at iba pa sa international leagues ay nagdadala ng malaking advantage. Nasasanay sila sa mas physical na laban, di ba? Mas mabilis na pacing at mas komplikadong sistema. Mga bagay na eksaktong hinahanap sa FIBA competitions. Sa kabuuan, tama yung direksyon na tinutukoy ni Commissioner Noli. Ang Gilas ngayon, hindi na lang basta maliit na kupunan, bagamat natatalo pa rin sila, di ba? At habang patuloy na na-expose sa mga players sa international stage, mas lalo pang tataas ang kalidad ng laro ng Pilipinas sa world stage. Sa dulo ng kanyang pahayag, inamin ito na pawor siya sa pagpasok ni Benny Boatwright sa hanay ng Gilas Pilipinas. Pagdedetalye ni dating PBA Commissioner Noli, bagamat kasama pa si Brownlee sa hanay, hindi naman umano may kakaila na nagkakaedad na rin ito. Dahilan para simulan umano ang transition. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si dating PBA Commissioner Noli sa YouTube channel ng BNC. Alam mo si Benny Boatwright, isang napakahusay na talent yan. Nakita na natin siya maghatid ng mga kampyonato. Nakita na rin natin siya maglaro sa PBA. At ngayon naglalaro siya sa ibang bansa. At makikita natin kung paano siya babagay sa sistema. Umaasa lang ako na makukuha natin siya sa lalong madaling panahon sa maayos at malusog na kondisyon. Siyempre nananatiling pamantayan si Justin Brownlee para sa maraming naturalized players. Pero tumatanda na rin siya at kahit ayaw natin itong makita, sa tingin ko hindi matatalo ang paglipas ng panahon At sa tingin ko panahon na para simulan ng transition at buong suporta ako rito. Malinaw naman yung point ni dating PBA Commissioner Noli tungkol sa direksyon ng Gilas pagdating sa naturalized players. Si Benny Boatwright, isang talent na may malawak na skill set. Kaya niya mag-score, magbukas ng opensa at mag-fit sa iba't ibang sistema. Sa perspective ng Gilas, ang ganitong klaseng player malaking tulong po yan lalo na sa modern FIBA game na kailangan ng versatility at spacing. Kung ikukumpara, si Justin Brownlee pa rin ang standard ng naturalized player para sa Gilas dahil sa kanyang leadership at consistent na production sa international stage. Pero gaya ng sinabi ni dating PBA Commissioner Noli, hindi ito usapin ang paghina ng laro ni Brownlee. Kung hindi, natural na usapin ng edad, nananatili siyang elite. Pero hindi maiiwasan ang paglipas ng panahon kasi At dito pumapasok ang konsepto ng gradual transition, hindi bigla ang pagpapalit. Malaki magiging papel ni Boatwright kung sakaling tuluyang isama siya sa sistema ng Gilas. Pwede siyang magbigay ng ibang dimension sa opensa, isang stretch forward na kayang bumitaw mula sa labas at magbukas ng lanes para sa guards. Sa FIBA setting, mahalaga ang ganitong uri ng big man na may outside threat dahil pinipilit nitong lumabas ang depensa at nagkakaroon ng mas maraming driving lanes. Sa huli, hindi ito usapin ng palitan agad si Brownlee kung hindi paghahanda para sa hinaharap. Ang idea kasi ni Ayala malinaw, habang nariyan pa si Brownlee bilang haligi ng Gilas, kailangan ng mag-build ng options para sa susunod na cycle. Kung magiging maayos ang transition, pwedeng masiguro ng Gilas na hindi mawawala ang stability ng naturalized spot kahit pa umusad ang panahon. So guys, maraming salamat.